Sa isang misteryosong futuristic facility na parang paaralan pero kulob sa loob ng mga pader, nakatira ang mga batang pinapalaki sa sobrang linis at controlled environment. Isa sa kanila si Tokyo, mahinhin, tahimik, pero curious. Isang araw, habang kumukuha siya ng exam, may lumitaw na kakaibang tanong sa huli, "Do you want to go outside of the outside?" Hindi ito ordinaryong tanong. Parang may tinig na nanggagaling sa labas, nagtatanong kung gusto niyang tumakas sa mundong ito. Sa likod ng perpektong sistemang ito, parang may malit, at si Tokyo, unti-unting nagkakaroon ng pagdududa. 15 years after ng isang tragedy na binura ang modern civilization, naglalakad sina Kiriko at Maru sa remnants ng mga guho sa Japan. Si Kiriko, 20 years old na bodyguard na may misteryosong nakaraan, at si Maru, isang tahimik ngunit matalas ang galaw na binatilyo, ay may mission na hindi pa niya naiintindihan. Gutom at pagod, pumasok sila sa isang abandonadong bahay, umaasang makahanap ng pagkain. Sa halip, natagpuan nila ang mga kalansay ng mag-asawang halatang namatay sa kagutuman. Tahimik silang nakatingin, isang paalala ng mundong wasak at walang awa. Hindi makatulog si Maru dahil natural sa kanyang hindi makatulog agad. Kaya't nag-usap sila at binanggit ni Kiriko na may hinahanap siyang dalawang tao. Habang papalabas, sinalubong sila ng isang gang. Galit at gutom rin ang mga ito. Banta ni Kiriko ang kanyang Kiro Beam, isang high-tech na baril na nakakalusaw kahit ng bakal, pero isa sa mga lalaki ay tumawag ng bluff. Umalma si Maru, at sa isang iglap, madali niyang tinumba ang mga kalaban. At sa wakas, pinaputok ni Kiriko ang baril, sumabog ang sinag at natunaw ang bakal. Ang gang, gulat at takot, ay umatras at pinapasok sila sa kanilang lungga. Ginawang hostage ng dalawa ang gang. Habang nagre-recharge ng battery ng baril gamit ang natagpuang generator sa hideout ng gang, sinabi ni Kiriko na hindi niya sigurado kung puputok talaga ang baril at sinugal lang niya ang lahat. Tinanong nila ang gang kung may alam silang lugar na tinatawag na Heaven. Isa sa kanila ang nagsabing may Tomato Heaven malapit. Wala silang choice kundi sundan ang lead, kahit alam nilang maaaring wala ring saysay ito. Sa gitna ng biyahe, natagpuan nila ang isang maliit na inn na pinapatakbo ng isang babaeng mukhang sanay mamuhay mag-isa. Ipinakita ni Kiriko ang litrato ni Robin, isang lalaking mahalaga sa kanyang misyon, isang koneksyon sa kanyang nakaraan. Pero hindi siya nakilala ng may-ari. Sa loob ng silid, si Maru ay nagpapahinga sa outdoor bath, samantalang si Kiriko, nakaharap sa salamin, sinubukan niyang halikan ang refleksyon niya. Biglang pumasok ang motel owner at naging embarrassed si Kiriko.